Nananatiling bukas si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa posibleng usapang pangkapayapaan kasama ang Russia. Ayon sa Pangulo, maaaring isagawa ang negosasyon sa Azerbaijan matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Azerbaijan President Ilham Aliyev. Nauna nang binisita ni Zelensky ang Saudi Arabia kung saan nakipagpulong siya kay Mohammed bin Salman bago tumungo sa Azerbaijan upang palakasin ang kooperasyon sa depensa at enerhiya. Bahagi ng layunin ng kanyang biyahe ang pagbabahagi ng karanasan ng Ukraine sa pagprotekta ng kanilang himpapawid laban sa mga drone at missile attack ng Russia. Pero sa kabila ng mga diplomatikong hakbang, hindi pa rin humuhupa ang mga pag-atake ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Sa lungsod ng Dnipro, hindi bababa sa 5 ang nasawi habang mahigit 30 iba pa ang nasugatan matapos tamaan ng sunod-sunod na drone at missile strikes. Ayon sa mga lokal na opisyal, ilan sa mga biktima ay nahukay pa mula sa mga gumuhong bahay na nawasak sa magdamagang pag-atake. Sinabi rin ng mga otoridad na halos magdamag na binobomba ng Russia ang lungsod at iba pang mga komunidad. Sa rehiyon naman ng Zaporizhia, isang sibilyan ang nasawi at 4 ang nasugatan matapos tamaan ng drone ang isang minibus. Hindi rin nakaligtas ang rehiyon ng Odessa kung saan 2 ang nasugatan at nasira ang mga bahay, sasakyan at mga pasilidad sa daungan. Umabot na rin sa kalapit na bansa ang epekto ng digmaan. Isang Russian drone ang bumagsak sa bayan ng Galati sa Romania malapit sa Danube River na naghihiwalay sa Romania at Ukraine. Bagamat walang naitalang nasawi, nasira ang ilang ari-arian kabilang ang isang bahay at poste ng kuryente at pansamantalang pinutol ang supply ng gas bilang pag-iingat. Ayon sa mga otoridad, ito na ang kauna-unahang pagkakataon na nagdulot ng pinsala ang debris mula sa mga Russian drones sa teritoryo ng Romania. Kaugnay nito, ipinatawag ng Foreign Minister ng Romania ang ambassador ng Russia upang magpaliwanag sa insidente. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon.